mga panaginip ay madalas na anino ng katotohanang pilit nating kinukubli. At para kay Victoria, ang mga gabing puno ng bangungot ay nagsisilbi na ngayong alarm clock na gumigising sa kanya sa katotohanang may mali sa kanyang nakaraan. Sa bawat pagyakap ni Guillermo, sa bawat pangako nito ng seguridad ay unti-unting nabubuo ang isang pader ng pagdududa. Sa isipan ni Victoria, si Guillermo ba ang kanyang tagapagtanggol o siya ang tagabantay na piitang binuo mula sa mga kasinungalingan? Samantalang pagdating ni Dr. Vida sa Manila ay hindi isang simpleng pagdalaw. Ito ay isang pagtatagpo na maaaring maging mitya ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot, habang si Guillermo ay abala sa kanyang mga lihim na transaksyon sa opisina. Si Victoria nakatayo sa harap ng isang pintong nakakandado, ang pinto na kanyang nakaraan na hawak ni Vida ang susi. Handa na nga ba si Victoria na harapin ang mapait na realidad o mas pipiliin niyang manatiling bulag sa katotohanang maaaring sumira sa kanyang kasalukuyang kaligayahan? Guillermo POV. Papa, wag mo po akong iiwan. Papa! Mabilis ako napabalikwas ng bangon nang mapansin kong para bang binabangungot si Victoria. Patuloy ito sa pagbanggit ng katagang papa, kaya kagad ko tong ginising. Alam ko kasi na nananaginip na naman to. Isang panaginip na alam ko may kaugnayan sa mga nangyari sa nakaraan. Victoria, honey, bigkas ko dito. Tagaktak ang pawis nito sa noo at napansin kong luha mula sa mga mata nito. Lalo ako nakaramdam na matinding kaba. Mukhang napapanaginipan na naman ni Victoria ang nakaraan. Mukhang napapanaginipan nitong ama nito. Base na rin siya paulit-ulit ang pagbanggit nito ng katagang papa. Victoria, gising ka. Gumising ka. Malakas kong wika. Sa pagkakataon na ito, mas nilakasan ko pang pagyugyog dito. Nagtagumpay naman ako dahil kaagad itong nagmulat ng mga mata at direktang tumitig sa akin. Ayos ka lang ba? Nananaginip ka yata at Guillermo! Hindi ko natuluyan pang sasabihin ko dahil mabilis na bumangon si Victoria at walang pagdadalawang isip na bigla na lang itong yumapos sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng katawan nito na siyang nagbigay sa akin ng matinding pagkabahala, lalo nang marinig kong mahina nitong paghikbi. Umiiyak siya, umiiyak si Victoria, pero bakit? Dahil ba sa isang panaginip? Pero gaano ba nakakatakot ang panaginip nito? Shh, tahan na, nandito lang ako Victoria. Nandito lang ako, tanda kitang alagaan sa abot ng aking makakaya. Mahina akong usal at maasa ko na sana huminto na ito sa pag-iyak. Hindi ko kasi kaya nakikitang nahihirapan ito ngayon eh. Guillermo, hindi ko alam kung bakit pero bakit ganun? Bakit palagi ko siyang napapanaginipan? Narinig kong mahinang sambit ni Victoria sa akin. Kagad din naman ako napakunot noo. Sino? Seryosong tanong ko dito. Isang matandang lalaki at alam kong siyang ama ko. Sa panaginip nakita kong gaano siya kalungkot. Nakita ko rin kung paano siya namatay. Seryosong bigkas ni Victoria. Sa akin na labis ko'y kinagulat. Wala sa sariling napakalas ako sa pagkakayakap ko dito. Seryoso kong tinitigan ng luhaan nitong mga mata. Si Don Teodoro, napanaginipan mo siya? Wala sa sariling tanong ko kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Malapit na bang makaalala itong si Victoria? Bakit siya dinami-dami na napanaginipan nito? Bakit ang ama pa nito? Hindi ko alam kung paano nangyari sa akin pero nitong mga nakaraang araw, napapansin ko na sunod-sunod ang mga panaginip ko. Minsan yung matandang lalaki na sagasaan ng malaking sasakyan. Minsan naman isang lalaki na walang ibang ginawa kundi sakta ng isang babae. Basta ang labo, sobrang labo, lalo na't hindi ko naman nakikita ang mga mukha nila. Umiiyak na itong sambit sa akin. Lalo naman ako nakaramdam ng matinding pag-aalala at takot. Ano bang nangyayari? Senyalis na ba to na malapit ng maalala ni Victoria ang nakaraan? God, hindi pwede. Hindi pwede dahil alam kong kapag nangyari yon, tsaka kung kamuhian ako nito. Victoria, listen to me. Majority ng mga panaginip ay hindi totoo at minsan kabaliktaran sa mga nangyari sa tunay na buhay. Tahan na. Hindi mo dapat iyakan ng mga bagay na hindi naman nangyayari. Ang papa mo ay namatay dahil sa sakit niya. Hindi siya nasagasaan, okay? Pilit ang ngiti sa labi na bigkas ko. Umaasa ko na sana makikinig to sa mga kasinungalingan ko. I think kailangan ko ng kumonsulta sa isang doktor or espesyalista. Hindi para matulungan si Victoriang bumalik ang alaala, kundi ang mapanatiling amnesia nito habang buhay. Tama, kung sakali na may gamot na magpapanatili ng amnesia nitong si Victoria, handa akong bilhin yun basta wag lang itong gumaling sa amnesia nito. Hindi ko kasi talaga kayang mawala ito sa akin eh. Talaga ba? Pero bakit ganun? Bakit gabi-gabi na lang napapanaginipan kong pare-parehong eksena?
Guillermo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sa tuwing napapanaginipan kong bagay na yon, feeling ko sobrang bigat ang pakiramdam ko. Masyado akong apektado, emotionally. Lumuluha pa rin itong tanong sa akin. Well, ganun talaga. Siguro masyadong brutal ang mga pangyayari sa mga kaganapan sa panaginip mo, kaya hanggang sa pagising mo dala-dala mo pa rin yun. Pero Victoria, maniwala ka sa akin. Walang katotohanan ng panaginip na yun. Hindi totoo, kaya naman huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din sasamahan kita sa doktor. I think kailangan mo magpa-check up. Nakangiti kong sagot dito. Napansin ko naman ang pagsilay ng masayang ngiti sa labi nito at pagkatapos noon, mahigpit ako nitong niyakap. Lalo naman ako nakaramdam ng bigat ng kalooban ko. Hanggang kailan ko dadalhin sa isipan kong lahat-lahat ng mga masasamang nagawa ko dito kay Victoria noon. Ayaw ko itong mawala sa akin, kaya ang lahat ng alam kong paraan para hindi naman ang balik ang alaala nito ay gagawin ko. Huwag lang nitong maalala ang lahat-lahat ng mga pangyayari sa nakaraan namin. Victoria Robles, POV. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Ilang araw pagkatapos kong malaman ng katotohanan na ako ngang ina ng kambal, napapansin ko na palagi na lang din akong dinadalo ng panaginip. Isang panaginip na hanggang sa pagising ko, dala-dala ko pa rin ang bigat ng kalooban ko. Kumustang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Eto, uminom ka muna ng tubig. Masuyong wika ni Guillermo sa akin. Binigyan ako nito ng isang basong tubig na kaagad ko rin naman yung tinanggap. Ramdam kong malakas na kabog ng dibdib ko. Ang mga mata ko ay mabakas pa ng luha. Hindi ko alam kung normal pa ba ang pinagdaanan ko dahil sa tuwing na nanaginip ako sobrang naapektuhan din talagang emosyon ko. Salamat Guillermo pero nag-aalala na ako eh. Normal pa ba itong nangyari sa akin? Paulit-ulit na lang yung mga panaginip ko. Seryosong tanong ko dito. Ang akala ko talaga bunga lang ng pagod ng mga panaginip pero parang may mali eh. Ang palaging eksena sa panaginip ko yung isang matandang lalaki na malungkot na tinatawag akong anak. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na yan. Baka naman kasi masyado kang nag-iisip, kaya ka dinadalaw ng mga panaginip na yan. Huwag kang mag-alala, bukas na bukas din sasamahan kita sa ospital. Seryosong wika naman itong si Guillermo sa akin. Hindi ko alam kung anong problema pero hindi kaya ng mga panaginip ko ay epekto sa pagkakaroon ng amnesia. Hindi kaya pala tandaan na ito na unti-unti nang bumabalik ang alaala ko. Seryosong tanong ko naman dito kay Guillermo. Napansin ko naman na natigilan to. Seryoso kong tinitigan sabay iling. Anong ibig mo sabihin? Hindi malayo, malayong-malayo mga panaginip mo sa mga nangyari noon. Sige na, mahiga ka na ulit. Matulog na tayo. Malumani ang boses sa sagot nito na kaagad naman akong tumango. Ilang saglit lang pareho na kami nakahiga ni Guillermo sa ibabaw ng kama. Nakayakap to sa akin kaya pinilit ko matulog kaya lang kahit na anong pagpikit ng mga mata ang gagawin ko. Hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Patuloy pa rin kasi talaga akong dinadalaw ng nakakatakot na panaginip na yon. Patuloy pa rin gumugulo sa isipan ko ang lahat-lahat. Wala sa sariling napatitig ako kay Guillermo. Mahimbing na itong natutulog. Kaya naman nagpasya na ako na bumangon na muna. Hindi rin naman ako makatulog at isa pa, ayaw ko may storbang pagtulog nito. Pagkabangon ko ng kama, nagpasya akong lumabas ng silid. Balak ko lumabas ng bahay at pumunta ng garden para magpahangin. Tama. Yun ang mabisa kong gagawin para ako ay antukin. Lalabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Mabuti na lang talaga at walang hasal na nakalabas ako ng kwarto. Kagaya ng plano kung saan, kaagad din naman ako nakaramdam ng kaginhawaan ng kalooban ng maramdaman ang malamig na simoy ng hangin na dumarampi sa aking balat. Nandito pa rin kami sa Manila. Hindi ko pa niya itatanong si Guillermo kung kailan ba kami babalik ng hasyenda. Pero sana soon, gusto ko kasing dalawin ulit ang puntod ni Papa. At isa pa parang gusto ko ng lugar na yon. Dito kasi sa Manila, lahat ng mga nakikita ko ay bago sa mga mata ko. Sa Hacienda Balboa, feeling ko familiar sa akin ang nasabing lugar. Malaking tulong yun sa akin para muli akong maalala ang aking nakaraan. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga habang nakatitig ako sa kawalan. Although ginagawa naman ni Guillermo ang lahat para maging masayang pagsasama namin, pero feeling ko may kulang pa rin eh. Hindi ko lang alam kung ano pero isa na lang ang pinaka-inaasam ko na sana maalala ko ng nakaraan. Hey, kaya pala nagising ako nang wala ka sa tabi ko. Dahil nandito ka, hindi ko mapigilan mapaigtad sa pagkagulat na bigla na lang may umapos mula sa likuran ko. Kasabay ng isang pamilyar na boses na biglang nagsalita. Si Guillermo, nagising marahil na wala ako sa tabi nito, kaya hinanap ako. Guillermo, anong ginagawa mo dito? Bakit ka pa bumangon? Gayong tulog ka na kanina ah.
Seryosong tanong ko dito. Wala sa sariling napahawak ako sa kamay nitong nasa may tiyan ko. Hindi rin ako makatulog ng maayos nang wala ka sa tabi ko. Siya nga pala, ano nangyari? Bakit ka nandito? Malambing ang tono ng boses na tanong nito sa akin. Hindi kasi ako makatulog kaya bala kong tumambay na muna dito sa labas para magpahangin. Seryosong sagot ko dito. Ah, ganun ba? Bakit hindi ka makatulog? Iniisip mo pa rin ba yung tungkol sa panaginip mo? Seryosong tanong nito sa akin. Yes, yun talagang dahilan. Ewan ko ba, naguguluhan pa rin ako sa napanaginipan ko. Paulit-ulit na lang kasi ng panaginip na hindi ko maintindihan. Seryosong sagot ko dito. Hindi naman to nakaimik kaya muli ako nagsalita. Guillermo, hindi kayang panaginip ko ay bunga na nakaraan ko at malapit na akong makaalala. Sa sinabi kong yun, naramdaman ko na lang biglang pagkalas ni Guillermo sa pagkakayapos mula sa kalikuran ko. Pumihit naman ako paharap dito sa liwanag ng ilaw na nagmumula sa poste. Napansin ko ang seryoso nitong muka na nakatitig sa akin. Bakit? May nasabi ba akong hindi maganda? Nagtataka akong tanong. Ha? Wala. Halika na sa loob. Kung ano na kasi mga sinasabi mo matulog na tayo ulit. Seryoso nitong wika at hinawakan ito ang aking kamay para igiya papasok ng bahay. Hindi na ako nagprotesta pa. Buong magdamag ako na walang tulog. Kaya naman nang bumangon ako mula sa kama, feeling ko nakalutang ako. Napagkasunduan naming dalawa na mamayang hapon na daw ako nito sasamahan sa ospital para magpa-check up. May meeting daw kasi itong dadaluhan ngayong umaga sa opisina nito, which is pabor din naman sa akin yon dahil gusto ko matulog pagkaalis nito mamaya. Magpahinga ka ha. Promise before lunch. Uwi na din naman ako kagad. Nakangiti nitong wika sa akin. Ayos lang. Kung hindi ako makakapagpa-check up ngayon, pwede namang bukas hindi ba? Guillermo, okay lang ako. Wala naman ako nararamdamang sakit sa katawan ko. Kaya naman, wag mo akong isipin. Nakangiti kong sagot dito. Sumilay naman ng masayang ngiti sa labi nito. Bago ko nito masuyong hinalikan sa labi at pagkatapos noon, ang mga bata naman ang nilapitan nito para magpaalam. Kids, magpapakabait kayo ha. Huwag magpapasaway kay mommy. Mamaya uwi ako ng maaga at ipapasyal ko kayo. Yay! Excited much na! Sagot naman ni Via Marie. At nangunyapit pa talaga to sa ama para lang makahalik sa pisngi nito. Napapangiti na lang ako habang pinagmamasdan ng lambingan na mag-aama ko. I love you, Daddy! Narinig ko magkapanabay na wika ni Via Marie at Gabriel Ace. I love you too, babies. Sige na, magpakabait ka ha. Muling bigkas na Guillermo at ilang saglit lang nagpaalam na ito sa mga bata. Nangingiti na lang akong nasundan to ng tingin. Guys, kay sarap din ng ganitong pakiramdam. Feeling ko naman kompleto ng pagkatao ko May mga anak ako, may lalaki nagmamahal sa akin kaya ano pa bang hahanapin ko? Pagkaalis na Guillermo, nagbanding na kaming mag-ina. Konting harutan tapos nagyaya ng mga batang manood ng movies sa kwarto nila. Sinamahan ko sila pero hindi pa man nag-init ang puwet ko sa pag-upo. Bigla na lang pumasok ang isa sa kasambahay para sabihin sa akin na may naghahanap daw sa akin sa labas. Sino po manang? Nagtatakang tanong ko dito. Ma'am, pinsan po ni Sir Guillermo, si Dr. Ravida po. Sagutin naman ito sa akin na labis ko ikinagulat. Wala sa sariling, mabilis ako napatayo. Tumitig sa mga anak ko na abala sa kanilang pinapanood habang seryoso kong hinarap si Manang. Nasaan po sila Manang? Seryosong tanong ko dito. Nasa garden po, hinihintay po kayo. Nakangiting sagot nito sa akin kaya naman tumangulang ako. Bago ko lumabas ang silid ng kambal, biniling ko na munang kambal kay Manang. Nakaagad din namang pumayag. Nakangiti akong diretso sa paglalakad, palabas ng bahay at tama nga si Manang. Si Dr. Ravida nga, nandito siya. Gosh, medyo matagal din kami hindi nagkita dahil hindi pa nga kami nakakabalik ng asyenda. Doktora, tawag ko dito habang naglalakad ako papalapit dito. Kaagad din naman itong lumingon sa akin kasabay ng pagsilay ng ngiti sa labi nito. Victoria? God, ikaw Victoria, ikaw nga. Nakangiti nitong wika sa akin at nantuluyan kaming makalapit sa isa't isa. Nagulat na lang ako nang mahigpit ako nitong niyakap. Kumusta ka na? Alam mo bang sobra kami nag-aalala sa'yo ni Leonardo? Ano bang nangyari? Teka lang, pinilit ka ba ni Guillermo na sumama sa kanya? Hindi ka niya ba sinaktan? Seryosong tanong nito sa akin, napangiti naman ako. Ang daming tanong Ganun pa man, kalmado kong kumala sa pagkakayakap dito bago ko sinagot ang mga tanong nito. Doktora, ayos lang naman po ako at saka, opo, nung una pinilit ako ni Guillermo na sumama sa kanya. Dahil ako nga daw ang ina ng kambal at alam niyo po ba, totoo ang sinabi niya. Lumabas sa DNA test report na akong mga biological mother nila. Kaya sobrang saya ako, doktora. Hindi ko akalain na may mga anak na pala ako. Nakangiti kong wika dito habang napapansin kong pag-alala na nakaguhit sa mga mata nito. Dok, bakit po? May problema ba? Nagtatakang tanong ko.
Para kasing hindi to masaya eh. Ha? Oo wala. Masaya ako kasi nakasama mo ng mga anak mo. Pero, oo nga eh. Kaya lang nagtataka po ako, Dok. Bakit niyo po nilihim sa akin ang tungkol sa mga bata? May anak ako at bakit hindi niyo man lang nabanggit ito sa akin? Ano po ba talagang nangyari noon bago ko nawala ng alaala? Seryosong tanong ko dito. Siguro ito na ang tamang panahon na malaman kung tunay na mga nangyari. Mabait naman itong si Dr. Ravida at Dr. Leonardo pero hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit kailangan nilang ilihim sa akin ang mga bagay-bagay na importante sa buhay ko. Lalo na tungkol sa mga anak ko at ang tungkol kay Guillermo Balboa. Kitang-kita natin ang internal conflict ni Guillermo. Ang takot ng bawat panaginip ni Victoria ay isang hakbang papalapit sa pagbabalik ng kanyang alaala. Ginagawa niyang lahat, pati ng pag-iisip ng paraan para mapanatili ang amnesia nito. Pero mukhang hindi na kayang pigilan na tadhana ang katotohanan. At heto na nga ang turning point, ang pagdating ni Dr. Ravida. Sa mga tanong ni Victoria, bakit niyo inilihim ang mga bata? At ano nangyari bago ko nawala ng alaala? Ramdam natin na malapit na talagang bumigay ang pader ng kasinungalingan. Si Vidang may hawak ng susi sa nakaraan at ang kanyang mga susunod na sasabihin ang magdidikta kung magiging kakampi ba siya ni Victoria o kung mas lalo niyang guguluhin ang isipan nito. Sa tingin ninyo, magiging tapat ba si Vida kay Victoria o gagamitin niyang pagkakataon nito para paglaruan ang emosyon ni Victoria at tuluyang sirain ang tiwala nito kay Guillermo? At si Guillermo, ano nga bang tinatago niya sa opisina na mas mahalaga pa sa pagpapacheck up ng kanyang nobya? I-comment niyo ang inyong mga theories at handa na ba kayong malaman ang madilim na nakaraan na pilit tinatago ni Vida at Guillermo? Ako po si Miss Maria. Muli po tayong magkita-kita sa susunod nating kabanata.